Okay lang naman i-share kasi tapos naman na yan eh. Mabait talaga siya. Mabait siya nung simula. Pero kaso nga lang, syempre nag-aaral siya. Tapos ako yung may work. So pagka kailangan niya, binibigyan ko. Kasi ako yung meron eh. Bibigyan ko, wala ka. Bibigyan kita. Tulong ko yan as partner. Partner mo. Tapos yun ang hanggang sa tag dito. Parang sa akin na lahat. Pamasahe, pag wala siya, magsasabi siya, ganito, ganyan. Sige, bibigyan kita. Meron naman ako. Ano ba yun? Kinuha mo yung responsibilidad ng ikaw ang nagdidesisyon o ina-impose na sa'yo yung, alam mo yun, yung, sa simula, di ba may gusto ka naman, di ba, na maluwag sa kalooban mo yun to give. Pero, yung ang ending, ba't parang yung obligasyon binigay mo na sa akin, parang ganun ba nangyari? O anong nangyari? Kusa, tapos minsan din talagang nagsasabi na siya. Kasi kailangan nga na ganito. Gusto kong pumasok, kaso wala akong pera, wala akong baon na lang pamasahe. Sige, sesendan kita, meron pa naman ako. Ganyan. Sincere ba yun? Opo. So, hindi mo naman feeling na, hindi mo naman naramdaman na nagamit ka? Hindi po. Kasi sa akin okay lang yun eh. Tutulungan kita hanggang meron ako, hanggang kaya ko. Yeah, wala namang masama doon, di ba? Yes. Kaya ka nga, hindi ka naman basta girlfriend, partner ka. Yes. Di ba? Partners kayong dalawa. Galing sa love yung binibigay niyang tulong. True. Di ba? For us, wala namang masama talaga dun eh. Wala nga rin siyang yung hindi natin pwedeng ma-impose sa tao na dapat ito lang yung binibigay mo ha. Dapat hanggang ganito ka. Nasa sa kanya yun eh. Kasi siya yung may kakayahan o siya yung nagde-decide para sa kanyang sarili eh. Ang wish lang natin dapat yung kabutihan at generosity ng maraming tao na ginagawa nila yun dahil sa kagandahan ng kanilang puso, dapat hindi yun naaabuso. Tama. At tinitake advantage. Diba? Wala namang masama kung maging Generous. palabigay ka, diba? Diba? Generous ka, diba? Ang masama doon kung tinitake advantage yung kabutihan ng tao. Correct. So if that's the case, nothing was wrong. No? Anong sinabi mo sa kanya, Ate Pinkay? Nung una po hindi ko alam na ganun pala yung setup nila. Then, nalaman ko na lang yung nagkwento siya sa akin nung nag-break na talaga sila. Sabi ko na kaya pala hindi na siya nakakapagpadala kay mama sa kay papa. Kasi nga doon na siya nakapokus sa lalaki. Doon na binibilhan niya daw ng shoes, ng relo, hanggang daw sa na-hospital yung tatay niya na siya yung parang Sumagot. hindi naman po totally sumait sa mga Ako po yung gumastos sa kanilang magkakapatid for 1 week. Pagkain, baon sa school. Pero naging issue din sa pamilya niya yun. Pinkay, kasi nabanggit mo na may mga times hindi na siya nakakapagbigay ng support sa family niyo. Opo, pero okay lang naman po yun kila mama eh. Hindi naman po siya inuobliga na magpadala. Dati naman kung nagbibigay siya kila mama, kay papa, tapos biglang hindi na lang, biglang nawala. Yun pala yung dahilan. Tapos nalaman ko rin na sa mga friend niya na nagkakanda utang siya. Ayan. Pinapangutang pa niya para Yes po. meron siyang Grabe yung love ibigay ni pa. Ron. Ba't mo ginagawa yun? Yung bakit kinakailangang umabot ka sa pangungutang para may maibigay ka dun kay Guy? Gusto ko kasi talagang tulungan siya. Kasi ang pangarap niya din talaga yun, makapagtapos na pag-aaral. Hindi ka ba makahindi sa kanya kahit na walang-wala ka na? Hindi po. Bakit? Hindi ko din po alam. Basta hindi, pag once na may hiningi siya, tas wala ako, kailangan gawan ko to ng paraan kasi hinihingi to eh. Natatakot ka na baka pag hindi mo siya nabigyan. Baka pag hindi ko binigay yung gusto niya, baka Iiwan ka niya. awayin ako, iwan ako, mambabae, ganun, magloko. Binibigay ko na nga lahat, nagloko pa din.